Magandang araw po sa inyong lahat. Ah, Pasensya na po kayo. Unang-una, pasensya na po kayo sa masasabi ko rito. Pero ito po ay nararamdaman ng puso't isipan ko. Kaya hindi ko na po kasi matiis, kaya nag-live po ako. Isa po akong OFW, isang construction boy. At napasok sa iba-ibang trabaho rito. Ngayon, nag-live po ako kasi hindi ko na po kasi matiis yung mga nangyayari dito sa bansa natin, Pilipinas. Diyan po sa Pilipinas. Huwag niyo pong alalahanin ng pamilya ko, okay po sila. Lagi po kami nag-video call. Kaya po ako nandirito at humaharap sa sambayan ng Pilipino na sana maging instrumento ko. At yun naman ang pinapanalangin ko sa Diyos gabi-gabi. Maging instrumento ko na mapaglapit ko ang mga puso ng iba't ibang tao. Mapaglapit ko sila na magkaisa na. Kaisa na tayo. Lalo na po diyan sa Pilipinas. Sana kung mapanood nyo po sino man po ang makapanood nito hanggang sa matapos, kung magustuhan nyo yun, sasabihin ko, nagpapasalamat po ako kung may isi-share nyo yan. Ngayon, nag-live po ako, kasi matagal na po akong abroad, wala pa rin po akong ipon. 2 taon sa Qatar, tapos magna 9 years na ako rito. Ang hindi ko lang po maintindihan dito sa bansa natin, sa Pilipinas, na hanggang ngayon tinutuligsa pa rin nila ang ating gobyerno, tapos kung ano-ano pang ginagawa kung ano-ano pang sinasabi sa ating presidente, kay Tatay Digong, na hindi naman nila tinitingnan yung pagkakamali nila nung nakaraan. Ngayon, ako po'y hindi isang pro Duterte at hindi rin po ako'y makakaliwa. Ako'y nagni-neutral lamang at sinasabi ko kung anong nasa puso't isipan ko. Ganun po yung pangaral ko sa aking mga anak, na maging mabuting tao at hindi maging masama. Ngayon, hindi na po ako magpapaligoy-ligoy. Dito po kasi sa aking cellphone, bawat bukas ko, YouTube, sa Facebook, lahat po ng nababasa ko, karamihan po ng nababasa ko yung mga tungkol sa government natin, pagtutuligsa ng kung ano-anong sinasabi sa ating Pangulong Duterte. Hindi nyo ba alam, guys? Alam kong hindi nyo alam talaga. Kasi pinanganak ako, namulat ako hanggang sa edad kong ito na 50 years old na walang tatay. Ngayon nakikita ko ang pagmamahal ng isang ama kay Pangulong Duterte, kay Tatay Digong. Kaya hindi po nasayang yung aking pagboto sa kanya. At alam ko naman po yun, lalo na sa mga ka-OFW ko, mga kabayan ko rito at sa iba-ibang bansa. Alam ko naman po yun na hindi rin nasayang ang inyong pagboto sa ating Pangulo. At syempre, sa hinalal ng ating Pangulo ng mga gabinete. Ang hindi ko maintindihan dito sa ibang grupo, makakaliwa, o dun sa mga rebelde,
at ginagamit nilang mga front yung nasa gobyerno, mga hinalal ng taong bayan. Tapos yung pala ginagamit lang nila ang posisyon nila para sirain ang gobyerno. Ilang gobyerno pa kaya ang sinisira nilang ganito? Noon pa to ginagawa na nila. Hindi pa yata ako nabubuhay. Ginagawa na nila to. Pero ito mga makabago lang itong mga tong year 2090s. Ah, 2000, mali, sorry. 2000 hanggang 2019 ngayon. Year 2000. Yung mga 1960s, hindi pa ako buhay nun. Pero nandyan na yung mga organisasyon na yan. Noon po kasi, ang alam ko, dahil nakakabasa-basa rin naman ako kahit konting libro, yun talaga po, yung noon, ideolohiya talaga yung pinaglalaban noon. Yung walang mga sakahan, walang mga lupa. Pero sa kabilang banda, tumutulong naman ang gobyerno natin noon. Kaya lang hindi pa masyadong naaabot yung mga nasa probinsya. Kasi ako, taga-probinsya ako. Kaya ngayon, medyo pag nakikita ko yung probinsya namin, nag-i-improve. Lalo na ngayon, nung nagsimula si Tatay Digong. Si Tatay. Hindi ko nasabihin yung Digong, tatay ko na siya eh. Kasi sa kanya ko naramdaman yung yung pagmamahal ng isang ama. Isang pamilya lang tayo sa ating bansang Pilipinas. Na si Tatay ay may mga panganay at yung mga panganay niya na yan yung mga gabinete. At nag-ampon pa nga po siya eh. Alam niyo kung anong inampon niya? Yung NTF-ELCAC na magandang ginagawa sa ating mga kababayan. Sa mga former rebels. Ang dami-dami nilang proyekto. Tapos, sa gabinete niya, yung mga project niya, yung mga kalsada, mga airport, ang dami. Mga kalinisan. Yung mga pagtulong sa mga sakuna, kagaya nito, may pandemya. Hindi naman tayo pinababayaan ng presidente. Ito po'y panawagan ko dun sa mga laging kumukontra. Ilang taon pa po kayong magkakaganyan? Nagsabi na po ang ating presidente na bukas ang palad nila. Bukas ang gobyerno para sa lahat ng susuko. At doon naman po sa mga front organization, maging sa Kongreso, maging sa Senado, maging sa LGU, pag-isipan po natin, bumaliktad na po tayo, magkaisa na po tayo. Nang sa gayon, yung ekonomiya ng bansa ay umangat. Ngayon umaangat na nga ng dahan-dahan. Hinahatak na naman pababa. Ako po nalulungkot po ako eh. Kasi sa nangyayari sa atin sa bansang Pilipinas. Diyan po sa ating mga kababayan diyan sa Pilipinas na wala nang ibang ginawa kundi kontrahin yung gobyerno, kontrahin yung mga proyekto. Tapos yung mga media. Wala po akong nakikitang media rito na nagpapalabas sa Facebook saka sa YouTube. Bihirang-bihira lang po akong makakita. Puro ano po ito, puro social media.
Puro mga vlogger. Kaya po ako nandito, nagla-live po ako kasi pi- pinagdarasal ko lagi, gabi-gabi, yung bukod sa aking sarili, ang pamilya ko, pati ang bansa natin, ang Pilipinas. Sinasama ko pa nga po yung buong iba't ibang bansa para lang magkaisa. Ito po, ang sinasabi ko, puso sa puso, isip sa isip, at damdamin sa damdamin. Wala pong peke-peke rito. Walang basa-basa, walang script-script kung anong sasabihin. Damdamin natin ang inaano natin, sinasabi natin dito. Kaya po ako nagla-live. Nalulungkot po ako nung nakaraang araw. Dalawang yung mag-ina po na binaril ng pulis. Nung lukulukong pulis na yun. Ito, hindi po ito panawagan para ikasisira ng organisasyon ng PNP o ng mga sundalo. Kasi nang nag-umpisa ang ating Pangulong Duterte, si Tatay, sinabi niya na yan, aayusin niya ang ating Pilipinas. Ito na nga po, inaayos na po ngayon. Magtatapos na po yung termino niya. Ang dami pang kriminal na hindi sumusuko. Lalo na po yung mga nasa bundok. Lalo na po yung mga nandiyan dyan sa gobyerno na nagtatrabaho. Tapos hindi naman pala, ang adikain pala nila, hindi naman pala katulong sa sambayan ng Pilipino. Pinagdarasal ko lagi na sana mangibabaw na lang ang pag-ibig sa puso natin, hindi na away. Panawagan ko po yan doon sa lahat, maging doon sa mga rebelde, maging dito man sa wala na po tayong makikitang presidente na ganito. Nadamdamin niya, binagsak niya na yung puso niya, binagsak niya na yung damdamin niya, ginawa niya ng lahat para sa ating bansa. At hanggang ngayon, patuloy pa rin po siyang gumagawa ng kaayusan sa ating bansa. Kaya pakiusap ko po dun sa lahat ng mga nasa gobyerno. May panahon pa po, mga sir, mga ma'am, may panahon pa po. Bukas ang palad ng ating gobyerno para sa lahat na susuko at bumaliktad at isiwalat kung ano ang katotohanan na nangyari. Kasi alam naman natin Alam na ng taong bayan. Hindi nyo na, doon po sa mga kumukontra sa ating administrasyon, lalo na po sa ating kay Tatay. Hinalal natin yan, hinalal namin yan. Ilang milyon kaming naghalal dyan kay Tatay Digong. Kaya dito po sa mga kumakalaban sa kanya at gusto siyang hilahin pababa, hindi na po mangyayari yun ngayon. Magkukusa po yan si Presidente, magkukusa po yan si Tatay kung may mali na siyang ginagawa. Kasi sabi nga nung kasama ko, kapag meron akong nakita na korupsyon na ginagawa ang ating Presidente, kahit isa lang, down na siya sa akin. Ibig sabihin, hindi na siya iboboto. O kung tumakbo man siya, o kung tumakbo man yung meron mang patakbuhin siya,
hindi mawawala na yung tiwala. Ngayon napakalaki ng ginagawa niya, napakahirap. Alam nyo, mga kababayan, kung ako magbibigay ng grado kay tatay Digong, 95.5% ang ibibigay ko sa kanya. 95.5%. Bakit kamo? Yung 4% niyan, dun pa sa nalalabi niyang mga buwan dito sa ating gobyerno. Maring bumaba pa yan o maring tumaas. Pag 95.5 ay pag na maintain niya yung kaayusan at kabutihan na ginagawa niya sa Pilipinas, aabot po siya sa akin ng 99. O, yung 0.5% na natitira, kasi alam nyo mga kababayan, yung 0.5% para yun sa sarili niya na binigay ko. Kasi alam nyo kung bakit. Pinababayaan na, parang napapansin ko, napapabayaan na ni tatay ang sarili niya. Minsan na lang siyang umuwi, puro na lang siya trabaho para sa bayan. O hindi nyo ba napapansin yun? Tapos konting uwi lang siya, ang dami nang bumabatikos, nasaan ang presidente, nasaan si ganito, anong ginagawa niya ron? Mga kababayan, lalo na po dun sa mga ayaw sa kanya, manahimik na lang po kayo. Sumunod na lang po tayo sa ating gobyerno kasi maganda naman po ang pinapakita, lalo na po yung mga gabinete niya. Tapos nagampun pa siya ng NTF-ELCAC na lalong nadagdagan ng sobrang ganda ng pinapakita. Hindi pa po huli ang lahat, mga sir, mga ma'am, na nasa gobyerno. Pwede po kayong magsalita ng katotohanan. Pwede naman po kayong bumaliktad. Tatanggapin po kayo ng taong bayan at tatanggapin kayo ng ating gobyerno, lalo na si tatay. Kasi ang dami niyang pinasuko. Wala po tayong makikitang presidente na nagpasuko ng mga rebeldeng ganyang kadami. Nadisiplina niya yung mga kapulisan. Yung ibang mga pulis pinadala sa kung saan saan, yung mga bugok na pulis. Parang tatay na natin yan. Parang pamilya tayo. Ako nasa kalagitnaan, nakakagawa ako ng kasalanan, nakakagawa rin ako ng kabutihan. Pero mas laban sa akin ang kabutihan na ginagawa ko. Ngayon ang sinasabi ko po dito, ang pinupunto ko po rito, sana po magkaisa na po tayo nang sa gayon tumaas naman po yung ekonomiya natin, matulungan natin yung mga mahihirap. Kaya yung 0.5% na natitira sa ating Pangulo, hindi na ako magiging 100%. Pag nagawa niya yun, na magkaroon siya ng lagi ng time sa pamilya niya, alam ko, naintindihan ko kasi isa siyang presidente. Hindi ba natin napapansin? Natutulog siya, napapabayaan niya sarili niya, natutulog siya. O minsan alas 2, alas 3 para basahin yung mga dumarating sa kanyang trabaho para mapirmahan. Hindi po siya nagpapabaya sa bansang Pilipinas. Pati na yung mga gabinete niya, sobra sakripisyo na sila. Tapos ngayon, babatikusin nyo na naman yung pinatay ng pulis.
isang bugok na pulis na hindi nagte-testing, hindi nagpapadoktor kung high blood ba siya o hindi. Kasi pag high blood ka, yung puso mo sobrang init, yung dugo mo sobrang init, pumupunta sa ulo yan. Kasi ang nagpapatakbo lang ng isip natin, ng buong katawan, itong puso lang. Dito nang gagaling lahat ng gagawin mo to. Kaya hindi po dapat nating isisi sa gobyerno, lalo na kay tatay. Hindi natin dapat isisi sa PNP. Hindi natin dapat isisi sa NTF, LCAC o sa sundalo natin. Kasi yan ang kabilin-bilinan ng ating Pangulo. Sana manaig na lang sa atin yung pagmamahal sa isa't isa, sa ating kapwa. Kuminsan nga, alam nyo, mga kababayan, minsan, hindi, kasi mababaw yung luha ko eh. Naiiyak ako kapag kung ano-ano sasabihin nyo kay Tatay Digong, sa ating presidente. Alam nyo, mga kababayan, simulat sa pool, nung ako'y pinanganak, sabi ko nga sa inyo, namulat ako. Hindi ko na naramdaman yung pagmamahal ng isang ama. Dito ko lang naramdaman kay Tatay Digong. Yung pamilya ko medyo maayos na. Wala na silang nakikita ng kung ano nung mga ali-aligid ng mga tao. Paggabi. Nawala na yung mga drug pusher. Wala nang gumagala sa gabi. Nahuhuli na rin yung mga snatcher, mga holdapper, yung mga kidnapper. Saan tayo makakakitang ama na ganyan ang pagmamahal sa kanyang mga anak? Saan tayo makakakitang leader na magaling dumisiplina sa kanyang mga anak? Si Tatay Digong lang. Si Tatay Digong lang nakagawa niyan. Kaya nga ang daming sumusuporta kay Tatay Digong eh. Kahit yung ibang mga senador na nag-retire na, marami nagsasabi na itong ating presidente lang ang nagsumikap na maging maayos ang pamumuhay ng mga Pilipino. Lalo na yung mga mahihirap. Pasensya na kayo guys kasi mababaw lang talaga yung luha ko eh.
Kasi hindi ko talaga mapigilan eh. Kaya sana yung panawagan ko dun sa mga opisyal pa, mga nasa gobyerno pa, mga sir, mga ma'am, may panahon pa sana bago maaprubahan yung mga bill o di kaya yung mga batas na ginagawa ng ating panganay na ang panganay na ampon ng NTF-L CAC, maipasa nila yung bill sa mga batas. Bumaliktad na kayo o kaya bumalik na po kayo sa gobyerno. Yung po ang pakiusap ko sa inyo habang may panahon pa po. Kasi napakaganda ng ginagawa ni tatay. Huwag na po nating isipin yung sarili natin na magkaroon pa tayo ng maraming pera, suportahan pa yung ideolohiya natin. Wala na po yan eh. Noon pa pong panahon niya ng 1960s pa o kaya 70s eh. Kasi noon talaga yung mga pag-uugali ng ibang tao, iba-iba eh. Pero hindi naman dapat po sinisisi sa presidente. Meron po diyang gumagawa talagang kalokohan. Kasi yun nga po ang sabi ni Pastor Kibuloy. Sinusubaybayan ko rin siya. Sa isang pamilya, meron po talagang blacklisted eh. Meron po talagang salbahe. Kaya lang po, kahit na maging salbahe man yan, sana tanggapin pa rin natin sila. Kung susuko man sila o magbalik sila sa ating gobyerno para yung ekonomiya po natin lalo pa pong gumanda. Ako nakakailang taon na ako dito sa abroad. Napagtapos ko na yung mga anak ko, gusto ko nang umuwi. Kaso nga lang po, wala pa akong puhunan na magkaroon ng tindahan at bahay, wala rin po akong bahay. Kaya hindi ko na po kayang makuha yung gusto ko na magkaroon ako ng bahay. Siguro po yung tinda-tindahan, yun na lang. Yun nga po. Kaya yun po yung panawagan ko sa lahat. At nagpapasalamat po ako sa mga OFW na nagsasakripisyo dito sa iba't ibang bansa para lang sa pamilya nila. At nagpapasalamat po ako sa mga gabinete ni Pangulong Duterte. Sa lahat po ng mga sumusuporta kay Pangulong Duterte. At doon naman po sa mga hindi sumusuporta, may panahon pa po. May panahon pa po na ituwid natin yung pagkakamali natin. Kasi ako po nagdarasal. Gabi-gabi po yun. Na sana mangibabaw na sa atin yung pagmamahal sa bawat kapwa. Kasi tumatanda na po tayo. Yung pera hindi na po natin madadala yan. Maipamana naman natin yung pera natin sa ating mga anak o kung sa ating mga kamag-anakan. Hindi ba tayo nakukonsensya na binigay nating pera sa kanila ay galing sa pagnanakaw sa gobyerno, sa taong bayan pa rin. Kasi ang lahat ng ito nangyayari dahil lang po yan sa pera. Gustong yumaman, nagbebenta ng mga drugs, mga shabu, kung ano mga drugs para lang yumaman sila. Tapos
gumagawa ng mga organisasyon para lang din sa kanila, sa mga sarili nila. Kaya ako po'y nananawagan na sana po magkaisa na po ang mga Pilipino, lalo na po sa panahon ng pandemya. Hindi po talaga nagkamali ang binabasa kong libro. Na darating ang panahon, noon pa man dumating na yun, na talagang maraming sakuna, maraming pandemya, maglalaban-laban ang mga bawat bansa, maglalaban-laban ang mag-aaway ang biyanan sa kanyang manugang, mag-asawa, nasa kasulatan po yan. Totoo po talaga yan. Nangyayari, kaya ngayon nangyayari na. Ako, matanda na ako. Si Tatay Digong, matanda na rin. Kaya lang binubuwis niya yung buhay niya para sa bayan. Napakasimple lang dun sa mga bumabatikos, napakasimple lang po para ituwid natin yung pagkakamali natin. Tumingala lang po kayo sa Kesame at tumingala lang po kayo sa langit. Kahit na hindi po kayo nagdarasal, kahit hindi po kayo, wala po kayong Diyos na kinikilala, lalo na po dun sa mga rebelde, at nagpapasalamat po ako dun sa mga sumuko. May pasok pa ako ngayon eh. 7:30. Nag-live lang po ako. Yun nga po. May panahon pa po para para ituwid nyo po yung mga kasalanan nyo. Huwag nyo na pong batikusin ang ating gobyerno. Wala na pong mangyayari. Kasi milyon-milyon na pong tao nakasama ako, lalo-lalo na po sa mga ka-OFW po, mga OFW. Milyon-milyon na po ang nakakaalam kung ano ang ginagawa ng mga rebelde at kung ano yung mga ginagawa ng mga makakaliwang grupo at saka yung mga oposisyon. Kilalang kilala na po kayo. Kahit na ano pa pong paninira ninyo, magtatapos na po ang aming presidente, ang ating presidente di Tatay. Magtatapos na po ang termino niya. Hindi nyo na po kayang hatakin yan pababa. Dahil ang maghuhusga lang po niyan ang taong bayan pagdating ng eleksyon. Kasi kung hindi ginusto ng taong bayan si Tatay, dapat yan 4 years pa lang. 4 years pa lang binagsak na ng taong bayan yan. Ang gandang ginagawa ng gobyerno. Kaya wala na pong magagawa yung mga oposisyon, mga kung sino-sinong kumakalaban sa kanya. Naawa na nga lang ako kay Tatay eh. Kaya nga yung 0.5% na binigay ko na hindi ko binigay sa kanya dahil pinababayaan niya na yung sarili niya. Meeting siya ng meeting, madaling araw. Kuminsan nga napapansin ko sa press briefing niya, nakabukas na yung yung butones niya, yung polo, hindi niya na naisasara. Tapos nakakalimutan niya na yung relo niya. Puro trabaho na lang siya. Yan lang ang nakikita akong pursigidong na ituwid ang taong bayan sa pagkakamali, sa pagkakalugmok. Hindi ko naman po hinuhusgahan yung ibang mga presidente. Bagamat yung dati kasi pong nakaraan, kung hindi man nagkamali ang presidente,
kung matuwid man ang presidente noon, yung mga nakapaligid sa kanya. Parang anay. Parang anay ng bahay. Inaanay yung haligi para tumumba yung bahay. Kaya nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga sumusuporta at hanggat susuporta pa rin kay President Duterte, kay tatay. Isa rin po ako nagsusuporta at mananawagan. Yan lang po ang pinanalangin ko na maging instrumento niya ako para matulungan ko rin yung mga mahirap. Makatulong din ako sa mahirap, pero wala rin naman po akong kapera-pera, wala rin po akong naipon para matulungan ko ang gobyerno natin na kahit man lang makatulong doon sa mga mahihirap. Pero sa ngayon po, hindi ko naman po nakikita na dumami na yung mga mahirap. Nababawasan na nga yung mga mahihirap. Nababawasan na yung walang trabaho, puro na mga may trabaho. Kasi maganda nga po yung pinapakita ng gobyerno. Lahat binibigay nila yung sa labor, sa mga proyekto ng mga kalsada, airport, nabigyan ng mga trabaho. Tapos may sports arena pa tayo. Ang dami-daming proyekto. Tapos gusto pang hilahin pababa ng mga itong hindi ko maintindihan kung dapat nagbabago na po kayo. Mga sir, mga ma'am. Dapat binabago nyo na yung sarili nyo. Matatanda na po kayo. Tumingala lang po kayo sa langit o kaya sa kesame. Isipin yung mabuti. Hanggat hindi pa huli ang lahat. Hanggat hindi pa napapasang batas. Isipin yung mabuti. Kung tama ba o mali ang ginagawa ng presidente. Wala naman pong mali eh. Merong pagkakamali yung mga ibang pero natural lang po yun. Lahat naman po tayong tao nagkakamali. Kahit sino po ang iluklok nating presidente, kahit sinong iluklok nating mga senador o congressman, mga nagkakamali din po yan, lahat. Kaya hindi po isang bagay lang o dalawang bagay lang ng pagkakamali, puro lahat sinisisi nyo sa gobyerno. Dinadamay nyo pa yung presidente, wala namang alam. Walang kaalam-alam sa nangyayari. Mababalitaan niya na lang na ganito ang nangyari. Nire-report lang sa kanya lang malalaman. Bakit nyo idadamay yung presidente? Bakit nyo idadamay yung mga gabinete? Idadamay nyo pa yung mga sundalo at mga kapulisan. Hindi, wala naman po silang ginagawang ang dami-daming mga mabubuti na ngayong mga pulis at mga sundalo. Dahil nga po yan, na inilagay ng ating Pangulo yung mga panganay natin na magpapatakbo ng kaayusan ng bansa. Kaya ako, nalulungkot din ako. Kaya nandito pa rin ako. Nagtatrabaho. Pero iniisip ko pa rin yung pamilya ko. Araw-araw ko pa rin silang tinitingnan. Si tatay hindi ganyan. Hindi naman araw-araw. Alam ko hindi niya araw-araw nasusubaybayan din yung pamilya niya. Kahit na may nagbabantay yun. Puro trabaho na lang siya. Para lang maayos ang ating bansa. Dito po sa mga makakaliwang grupo at dito po sa mga former cadres, nagpapasalamat po ako dun sa mga sumuko at nagbalik loob sa gobyerno. Nagpapasalamat po ako ng malaki sa inyo, sa NTF-ELCAC. Papasalamat po ako ng malaki sa inyo. At doon pa po sa
pinapanalangin ko po doon sa mga rebelde pa na hindi pa sumusuko. May panahon pa, marami pang panahon para sumuko kayo hanggat hindi pa naipapasa yung mga batas na para sa inyo. Bukas po ang palad ng gobyerno. Bukas po ang palad ni tatay. Ng tatay natin. Lungkot na lungkot po ako nung kahapon. Pagtingin ko sa wall ko, nung isang araw pa yun, sinasabi sa akin ng kasama ko meron na naman daw pinatay yung pulis. Yung pala, yung pulis na yun, ang dami na palang naging kaso yun. Na-dismiss lang. Tapos, hindi pa nagpa-drug test. Matakas. Yun po, hindi na po personal na po niya yun. Hindi naman po kasama yun. Hindi naman po naka-uniforme. Personal niya ng galit yun sa tao. Kaya ginawa niya yung kalokohan niya. Pero dapat hindi nyo sinisisi sa ating gobyerno at sa mga kapulisan natin. Kaya saludo pa rin po ako sa PNP at sa mga sundalo natin sa pag-aayos ng ating mga kababayan. Kaya doon po, panawagan ko lang po doon sa mga bumabati ko sa kanya, social media man o mga malalaking kumpanya ng network. Tigilan nyo na po yung presidente. Wala na po kayong magagawa. Kasi ang huhusga dyan, ang taong bayan. Iniluklok namin yan. Iniluklok namin bilang isang ama. Bilang isang ama ng bansa. Kahit anong gawin nyo. Mahal namin yung presidente, Digong. Ulit-ulitin ko po sa inyo. Doon po sa mga nasa gobyerno pang mga opisyal na iniluklok din ng taong bayan, na nabulag ng taong bayan. Ay nabulag ninyo ang taong bayan para iluklok kayo diyan. Ang pagkakamali namin, naiboto namin kayo. Yung pala, iba pala yung adikain nyo. Hindi para sa bayan, para sa makabayan o para lang sa pansarili ninyo. Buksan nyo na yung mga puso't isipan nyo. Magbago na kayo. Huwag nyong ipakain sa inyong mga anak o mga kamag-anak yung sama-sama nyo kinuha. Huwag nyo yung pera na ibibigay nyo sa mga anak nyo, sa mga apo nyo, sa mga kamag-anak nyo, galing sa masama. Kung wala man po kayong Diyos, pero alam ko may puso't isipan kayo, may puso kayo. Alam nyo yan. Alam nyo rin ang mali at tama. At alam nyo, noon pa man, mali na yung ginagawa nyo, pinagpapatuloy nyo para lang sa bulsa ninyo. Para lang yumaman kayo. Kami nga mga mahihirap na mga OFW, yung mga mahihirap dyan sa Pilipinas. Nagsusumikap kami para mabuhay namin ang pamilya namin sa mabuting gawa. Sa mabuting pamamaraan. Pero kayo, nagpapayaman kayo para sa bulsa. Sa mga kamag-anak nyo ibibigay, pamana rito, pamana roon.
Pero hindi nyo alam, tatanda kayo at tatanda tayo, mawawala tayo sa mundo. Bakit? Pagpatay ka na ba, alam mo yung nangyayari pa? Hindi na. Naipamana mo yung mali. Nakakalungkot mga kabayan eh. Nalulungkot talaga ako. Bawat bukas ko ng wall ko, bawat bukas, ito yung balita. Lagi kong sinusubaybayan, PTV4, SMNI, saka yung mga DCRH. Marami pa pong iba na sa social media. Puro social media lang po yung nakikita ko na mainstreaming lang po yung PTV4. Yung mga iba hindi nila pinapakita yung kabutihan ni tatay. Hindi nila nakikita yung kabutihan na ginagawa ng gobyerno. Puro pambabatikos lang ng pambabatikos. Mag-isip naman kayo mga kababayan na naliligaw ng landas. Basta ako, tuloy pa rin ang pagsuporta ko kay Tatay Digong. 10 ng kanyang gabinete, panganay niya at sa NTF-ELCAC, lalo na dito sa mga kadres na nagsipagsuko. Tuloy nyo lang po yan. Kasi makukuha na natin ang goal ng kaayusan ng ating bansa. Malapit na pagka tinuloy nyo po yan. Ngayon, kung matalo man po ang NTF-ELCAC sa kaso, sisiguraduhin ko at sisiguraduhin namin mga OFW at sisiguraduhin namin na mga sumusuporta kay Tatay Digong na hindi na kayo makakalusot sa eleksyon. Kilalang kilala na po namin kayo. Tumanda na po kayo dyan sa gobyerno. Kaya kilalang kilala na namin kayo sa gobyerno kung anong ginagawa ninyo. Lahat ng kumakalaban kay Tatay Digong na maganda ang ginagawa sa ating bansa, kilala na namin kayo. Sisiguraduhin namin kung naipanalo namin si Tatay Digong na wala siyang kakampi, na sinasabi niya na wala siyang kapartido o ano. Ang kapartido ni Tatay Digong ang taong bayan. Kaya hindi niya sinayang ang pagmalasakit ng taong bayan sa kanya. Kaya ako, naaawa ako kay tatay. Magtatapos niyo yung termino niya, hindi niyo pa hinintuan. Malalaman natin yan, 1 taon. Kumbaga, 12, 15 months na lang, magkakaalaman tayo. Kahit na hindi ako pro Duterte, hindi rin ako anti-Duterte. Kahit sinong oposisyon, wala akong kinakampihan. Tinitingnan ko lang po yung mga nasa gobyerno magsimula pa noon na matuto kung nag-umpisa akong manood ng mga ginagawa ng ating mga government official, mga gobyerno, taga-gobyerno. Magmula sa local, lagi kong pinapanood yan. Kung sinong mabuti at kung sino ang gumagawa ng tama at sino ang gumagawa ng mga proyekto na maayos. Yun lang po ang madalas kong tinitingnan. At lalo na po sa kriminalidad. Nagsimula yan, ang kriminalidad na yan, yung mga 1980s pa yan 1970s, ideolohiya, yun ang ideolohiya, pinaglalaban nila talaga. Pero yung 80s, 90s, wala na po yan. Puro
Puro pera-pera na po yan. Nagbayarad-bayaran na yan para masuportahan lang nila yung ano nila, manok nila. Pero ngayon, hindi na. Alam na ng taong bayan yan. Alam na po yan. Kaya shoutout po sa mga vlogger, sa mga dito sa social media. Patuloy po nating suportahan ng ating presidente at pati po yung mga gabinete niya. At lahat po ng mga sumusuporta na nasa Kongreso man, sa Senado man, lahat po ng sumusuporta kay Tatay Digong sa adikain niyang maganda. Suportahan po natin yung mga taong yan. Kaya lang kung minsan merong nagbabalat kayo dyan eh. Yung mga camouflage, kunwari mabait. Tapos iba pala kulay. Pasensya na po kayo, naiyak po talaga ako sa awa kay tatay. Pinababayaan niya na yung sarili niya sa puro trabaho na lang siya. Umaabot ng alas 2, alas 3. Tapos gaganyanin pa natin. Gaganyanin pa nitong mga to. Inuulit ko po, lahat po nung mga nasa bundok pa, lahat po ng mga organisasyon, mga kabataan dyan, pasalamat ako dahil ang anak ko hindi napasama dyan sa kabataan. Dahil sa mga magulang po, lagi po nating susubaybayan ang ating mga anak. Kung saan sila pumupunta, kung anong sinasalihan nila, kung sino-sino ang kasama nila, yun po, dapat po, inaalam po natin yan. Ako, madalas kong pinapaalala sa mga anak ko nung nag-aaral pa ng kolehiyo, saka high school. Wag silang sasama kung kani-kaninong o di kaya na hindi nila kilala o kaya minsan lang nila nakilala tapos may inaalok ng mga organisasyon, fraternity, ayaw ko rin yan eh. Kasi kung minsan napapahamak yung bata. Kaya dun sa mga kabataan, panawagan ko sa inyo. Wag nyo na, yung sinasabi ng mga iba, ng mga aktivista, ganito, na tingnan mabuti ang sasaliang organisasyon. Ako hindi ko na po inaano yan. Hindi ko na po nirekomenda yung mga organisasyon na yan. Pagka out of school, yung mga nag-oorganisa o kaya sa loob man ng school, basta organisasyon na hindi sinabi ng teacher. Iba naman po yung mga project, mga thesis, iba naman po yan, group by group yan eh. Pero yung sinasabi nilang organisasyon, wag na po kayong sumali diyan. Mga kabataan, wag na kayong sumali sa mga organisasyon kahit na aktivista ka o kahit na kahit sinasabing legal o hindi illegal. Basta yan ang pangaral ko sa anak ko. Kahit anong organisasyon diyan na wag kang sasali. Kasi gumagastos ako sa iyo, sabi ko sa anak ko, gumagastos ako sa iyo. Tapos ibabayad mo diyan sa mga organisasyon na yan, na group, hindi naman project, hindi naman gumagastos ako, pupunta ng outing kung saan-saan, mga group by group. Sabi ko, wag na. Uwi ka sa bahay. Pag nalaman kong meron kang sinasalihan kahit na anong organisasyon, hinto ka. Ilipat kita sa ibang school. Ganun po ang kaya yan po ang panawagan ko sa inyo. At nagpapasalamat po ako sa lahat, sa gobyerno, at doon po sa mga kay tatay, lalong-lalo na kay tatay Digong. Papasalamat po ako sa inyo, sir. Tuloy nyo lang po yan. At sigurado, makukuha natin yung goal na maging maayos ang ating bansa. At doon po sa mga gabinete niya, nagpapasalamat po ako sa inyo lahat. At magpapasalamat na rin po ako sa mga sumuko, nagbalik loob. At doon sa mga susuko pa, pasalamat na rin po ako sa inyo. Kung mapanood nyo yung ko, may panahon pa po para kayo ay magbalik loob sa ating gobyerno.
Maraming salamat po. At para kay tatay, tay, Merry Christmas po sa inyo. Happy New Year. Merry Christmas po sa pamilya nyo, sa pamilya mo. At pag pagpalain po sana kayo ng Panginoong Diyos na maging malakas pa kayo at ipagpatuloy nyo lang po ang kabutihan nyo para sa bayan. Lalong-lalo na po sa aming mga OFW. Yan po ay taos puso ko pong pinapanawagan sa inyo. Ang kabutihan na ginagawa ninyo sa bansang Pilipinas ay kailanman hindi masusuklian ng pera. May matatatak na yan sa isipan ng tao. Ang kabutihan ng ating presidente at ating ama nagpapatakbo at maging mabuting leader. Para sa akin 95.5 pag natapos niya yung termino niya na wala siyang nagawang kasalanan, palagay ko 99.5% makukuha niya sa akin para sa grado niya. Yung 0.5% po yan, yung kuminsan napapabayaan niya na yung sarili niya, puro trabaho na lang. Kaya nakakaawa rin. Yan ang hindi nakikita ng mga kumukontra sa kanya. Kaya maraming salamat po. Pasensya na po kayo at hindi ko napipigilan ang sarili ko. At naiiyak po ako. At Merry Christmas po sa inyong lahat. Pagpalain nawa po tayo ng Panginoong Diyos.